Marami sa inyo nakakaalala sa akin bilang tampal puke. Siyempre, tuwang-tuwa kayo dun sa Snatch Game. Marami nagsasabi na magaling daw ako sumagot sa mga interviews and I get this a lot. Hindi ko siya inimbento ha. I get this a lot but people say that I'm eloquent. And I would say na yung mga bagay na yan is I attribute it because of my skills in improvisation or improv. Improv kasi is a type of performance wherein wala kaming script. Now, kung titignan nyo yung Drag Race, actually, a lot of it is improv. Walang script, nakakatawa. Madalas iniimbento namin yung mga bagay-bagay, yung music, you can do acting, yung performance. Kung i-google nyo yan, makikita nyo yung spit or mga improv skits, nakakatawa talaga sila. Prior to joining Drag Race, kami sa Playhouse, we are intensively trained in improv. Bukod sa we enjoy improv, so shout out to our improv family. Naalala ko yung first time I did improv, kasama ko si Marina Summers. Ang exercise namin noon ni Marina is that magbibigay kami ng speech and ako ay isang alien at si Marina Summers yung interpreter. Tapos ang nabunot naming topic is love is a paperclip. Ang rules lang nung gagawin noon is like magsasalita ako ng mga gibberish. So I'll create songs like tapos si Marina, i-interpret niya. So habang ini-interpret niya, hindi namin naiintindihan exactly kung ano kailangan namin gawin. We just need to make it work. That's how improv is. Nung una, nakakatawa siya. Siyempre. Habang tumatagal, itong si Marina, wala pa rin siyang sinasabi tungkol sa love or tungkol sa paperclip. Almost 5 minutes na. Feeling ko, wala pa rin ako nararating na conclusion. Tapos may mga nanonood sa amin. So, nagpapanik na yung utak ko. First time ko mag-improv, may mga nanonood sa amin. Nagiinit na yung batok ko, mainit na yung tenga ko, nangangawit na ako, kung ano-ano nang ginagawa ko. Parang feeling ko, nape-pressure ako kasi parang, putsate, nawawali tayo, ganyan. Nagpapanik na ako. Mid-performance, tumigil ako, tapos tinulak ko si Marina. Like, ano ba? Nasaan yung paperclip? And then, tumigil lahat. Everyone bursted laughing. Pinalakpakan nila akong lahat. I was stunned. Kasi ako, honestly, conscious akong mawali in so many things. Parang gusto ko lagi ako nakakatawa. Gusto ko when I do things, I do it right. Normal, typical, ganyan. And in fact, I beat myself up sa mga maliliit na bagay. Pero dun sa mundo ng improv, it was the only place in the world that I ever felt that I was celebrated for being wrong. Sa improv kasi, the more absurd, the more nonsense siya. It doesn't matter, nakakatawa siya. It's the only place in the world na alam ko na okay lang magkamali. That's what makes it funny because it's illogical and it doesn't make sense. And dun sa room na yon ng improv class, marami pa akong ibang natutunan about pagkakamali. We always say words such as wrong but strong, do now, commit later. Mas marami kang natututunan sa sarili mo kapag nagkakamali ka rather than doing things right. Na-realize ko din sa buhay natin, like, ako, honestly, I'm so hard on myself. Pero sa improv kasi, kapag nagkamali ka na, ang importante, panindigan mo. Kahit saan ka mapunta, basta panindigan mo yan, that's fine. So sa improv setup, tinuturuan ka na magtiwala. As my mentor, told me, you trust in the inner genius. And it turns out na marami siyang naitulong sa akin the more na I let go about the idea of always being correct, na kapag nilet go ko kung anong iisipin ng tao, i-let go mo yung standards na sinet mo sa sarili mo and be more forgiving with yourself kapag nagkakamali ka. I was able to live a more, I would say, intentional and meaningful life. Kasi kaya kong sabihin lahat ng gusto kong sabihin nang hindi masyado binabantayan yung words ko. Mas kaya kong mabuhay at tumawa at pagtawanan yung mga pagkakamali ko. And I am generally a happier person because of improv. So, ang lesson natin today is probably to let you know na give yourself some grace to make mistakes, embrace your mistakes, and being able to laugh at yourself is a gift. Trust in your inner genius and pwede kang magkamali. Kasi sa totoo lang sa buhay, wala naman totoong pagkakamali hanggat hindi ka sumusuko. So be wrong but strong, carry on with your life, and don't take life seriously. Life is good. Ayun lang.